Alleluia, Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagarian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlagan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung makahikayat na ginagawin niyong masahol pa kaysa sa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, tinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya yon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya yon at ang mga tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Kapatid, ako po si Father Vlad Echalas ng CBCP o ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pamilyar tayo sa mga salitang pariseyo at mga eskriba, di po ba? Palagi natin naririnig ang mga salitang ito. Palagi silang nagiging kaaway ng Panginoon. Pero sino po ba sila at bakit ganon katindi ang mga salitang binitawan ng Panginoon sa ating ebanghelyo laban sa kanila sa ating ebanghelyo ngayon? Ang mga pariseyo at mga eskriba
ay ang mga political at spiritual leaders noong kapanahunan ni Jesus. Sila ay mga miyembro ng tinatawag na Sanhedrin o ang sa atin ngayon ay Supreme Court. Kaya may mga pinag-aralan ito at malaki ang kanilang otoridad sa mga tao. Dinatikos ng Panginoon ang mga Pariseo at mga Eskriba sapagkat hindi naman talaga nila nasusunod ang kanilang mga tungkulin bilang mga leader ng sambayanan at ng simbahan. Kung naririnig natin ang mga salitang ito, ang unang pumapasok sa atin ay yung mga pari, mga pastor, mga diakono, ang obispo sa ating panahon ngayon. Subalit, hindi lang po ito para sa aming mga pari, kundi para sa ating lahat. Sapagkat wala na ang mga Pariseo, wala na ang mga Eskriba, pero nandyan pa ang kanilang espiritu sa gitna natin. Sa anong paraan po? Tayo na binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan upang mamuno sa iba't ibang pamamaraan. At katulad din ng pagbigay sa atin ng sambayanan at ng lipunan ng iba't ibang mga antas na tungkulin sa atin, sa ating bayan. Kesyo, ikaw ay isang magulang, isang teacher, boss ng isang kumpanya o ng isang food chain o ng isang opisina, sa aming mga pari, sa isang parokya, sa isang obispo, ang diocese. Binibigyan tayo ng kapangyarihan na mamuno sa iba't ibang pamamaraan. Ang tanong sa atin ay, paano natin ginagamit ang kapangyarihan yan sa mga taong nasasakupan natin? Paano ba natin sinasagawa ang ating pamumuno sa ating mga pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa, sa mga parokya natin? Ang turo sa atin ng PCP2 o ang pangalawang konsilyo ng Pilipinas ay servant leadership. Na ibig sabihin na kung ikaw ay itinalaga ng lipunan, itinalaga ng simbahan, at binigyan ng kapangyarihan ng mamuno, ang pamumuno ay dapat na gamitin upang pagsilbihan ang mga tao. Hindi yung ikaw ang boss, ikaw ang kura paroko, o ikaw ang may-ari ng isang kumpanya, ang tingin mo sa lahat ay mga busabos, parang mga slaves. Di po, kinakailangan na gamitin natin ito sa paglingkod sa kanila. Parang naalala ko yung mga pag-uugali ng mga, halimbawa ng mga boss natin. Siguro na panood nyo yung The Devil Wears Prada, di po ba? Na yung may boss ng isang clothing company, akala niya sa kanya ang lahat ng kapangyarihan, na parang sa tingin ng iba ay parang demonyo na siya. Para din itong yung mga boss natin dyan sa mga opisina natin o dyan sa mga food chain, di naman kanila yung mga kumpanyang yan o yung mga pinagtatrabahuan, pero akala mo, parang sila na yung may-ari. At ang pagtrato sa mga empleyado ay parang, yun nga, parang mga busabos. Huwag po tayong ganon, mga kapatid. Sapagkat,
kung paano sinabihan ng Panginoon ang mga Parisiyo at mga skriba sa ating ebanghelyo, ay ganun din tayo ngayon. Diba sa Spider-Man, comes the power, there is responsibility. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang bawat isa sa atin, kahit yung pinakasimple sa atin, binibigyan ng kapangyarihan, mamuno o pamunuan ang mga maliliit na mga pamilya at sambayanan. Gamitin natin ito sa tama, sa pagsisilbi, sa bayan at sa sambayanan.